Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Yung may banat na naman to si Egan, kahit hindi po niya gano'n nauunawaan. Pero kinakailangan nating sagutin to si Egan Arnold Flavio kasi influential tong mama na to. Yan, sabi ni Egan, mga Egan, kahit ano pa ang gawing paliwanag o palusot ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, makikita naman sa mapangahas na aksyon ng militar ng China sa ating mangingisda at resupply mission na may binitawang pangako si Digong pabor sa China. Kita nyo? So, ang gusto ni Egan, eto po, hindi lang po si Egan na nagsasalita nito. Lahat po na nagsusuri kuno na nagaganap sa West Philippines Sea ngayon, ganito po yung sinasabi. Hindi original to. Sa tingin nyo ba makakaisip nito ang napakatalinong si Egan? Sa tingin ninyo, makakaisip si Egan ng ganyan na analysis? Pare-parehas po sila na sinasabi. Ayan no. Kaya daw naging mapangahas yung aksyon ng China. Ibig sabihin, kaya tayo binobombet ng China dahil ang may kasalanan si Duterte. Dahil may binitawan daw pangako si Duterte na hindi naman nila masabi kung ano yung pangako. Pangulo ng Pilipinas, hanggat nililihim yan nila, si Duterte ang dapat sisihin. Okay. Gentleman's agreement man yan o secret deal, may nawala sa ating pag-angkin sa disputed areas. May nawala daw sa pag-angkin natin dahil dyan sa gentleman's deal. Sa loob ng exclusive economic zone. Buti pa si Egan sinabi may nawala sa pag-angkin natin. Sa bawat pagharang ng Chino, sa bawat pagtama ng laser light, sa bawat pagbomba ng tubig sa ating miyembro ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mayroon silang pinanghawakang salita mula sa ating gobyerno para gawin nila iyon. Kita po ninyo, China po yun ang bubomba sa atin, China po yun ang haharang sa atin, pero may kasalanan, sila po yung pro-China eh. Ikaw, Egan, ng pro-China. Kasi pinangangatwiranan mo at saka ng lahat po. Ganyan po yan eh. Lahat po ganito. Kaya maganda tong binasa ko sa inyo kay Egan kasi lahat po na nagsasalita na galit kay Duterte, eto po sinasabi. Naging mapangahas ang China dahil sa pangako ni Digong. Kaya tayo binubombet dahil nangako si Digong. Kaya tayo tinitira dahil kay Digong. Grabe, no? Ligtas na po ang China. Wala pong kasalanan ng China, kaya tayo binubomba ng China dahil may katwiran po sila, nangako daw si Digong. Antindi, no? Sino ngayon ang pro-China? Habang kami kinukundina namin. No? Habang kami kinukundina namin. O sige, respetado. Sige, ako na walang respeto. Ako na bastos sa mga Duterte. Tindi ng mga to. Mapaggawa kayo ng issue. Araw-araw kong pinaglalaban yung mga Duterte, ang babaw ng ano nyo, natawag mo Sara, oy, wala kang galang. Ako pa walang galang. Pareho-pareho. Kung sino yung mga nagtatanggol, yun yung mga walang galang. Tindi, no? Tindi talaga ng mga tao eh. Nagkukunwaring mga Duterte supporter yan. Pero yung mga tunay na Duterte supporter ang binabanata nila. Katulad ni Badong. Bastos ka Badong, di mo tinatawag na BP. Tignan nyo. Nililigtas nyo yung China.
Igan, sila'y ng bomba ang kasalanan. Bakit nyo nga naman lulutasin? Di ba? Bakit nga naman lulutasin ng gobyernong to? Pabor sa kanila. Kada lumalala yung sitwasyon, sino may kasalanan? Si Duterte. Wala akong kinalaman. Mautusan mo ba yung China? Tignan nyo Ibig sabihin, Igan, pag naging agresibo yung China, alam mo ba, Igan, na mas agresibo yung China nung panahon ni Pinoy? Ha? Kunwari, hindi namin alam yan. Pare-pareho. Kunwari, hindi natin alam na mas agresibo sila. Gano'n sila ka-agresibo? Katunayan, nung panahon ni Pinoy, doon sila nagtayo ng mga sa teritoryo natin. Doon sila nakapagtayo ng mga isla, man-made island na gawa nila. Ngayon, mga military base na nila. Military base na nila. Ibig mo sabihin, lumakas ang loob nila na magtayo ng military base dahil sila po ay pinangakuan ng then Mayor Rodrigo Duterte. Wala sa hulog yung ano nyo Agresibo na yung China noon, kaya nga dinimanda ng Pilipinas dahil ina-agresibo nila lahat, gusto nilang sakupin. Binubulan nyo naman kami. Parang sa kwento ni Igan at ng mga ng gobyernong ito, bago dumating si Duterte, hindi tayo kinakanti ng China. Bago dumating si Duterte, ang layo ng China wala po silang inaangkin dito sa West Philippine Sea. Pero nung dumating si Duterte, lumakas ang loob nila. Katarantaduhan yung mga pinagsasabi nyo may magagalit na naman. Sabihin na naman, ba't hindi mo tinatawag na presidente si Duterte? Ganyan po. Pinaliwanag lang ng maayos ni Clavio. Pero lahat po ng media, lahat po ng mga kakampi ni Pangulong Marcos, ganyan po ang mas magaling lang magpaliwanag to si Clavio. Pero lahat sila ganyan ang paliwanag. Parang binabaan sila ng memo. Eto, yung mga kaguluhan na yan, dahil hindi natin kayang lutasin. Ang makakalutas lang po dyan sa problema natin na binobomba tayo tuwing may resupply ship tayo, magsusupply tayo. Ang makakalutas lang po dyan is either makikipagbombahan din tayo or diplomasya. Yun po yung ginawa ni Duterte, diplomasya. Di po ba? Duterte na naman. Naku, nagkamali ka na naman. Bastos ka talaga ba dong? Duterte na naman tawag mo. Alam niyo po, hindi po ganyan ng pagpapakita ng kabastusan at pagsuporta. Yung tawagin mo Duterte at saka Sara at kung paano po. Yung may banat na naman to si... At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.